Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin dito po sa isang balita ng UNTV mga katambay. Good news na naman po para sa ating Vice President Sara Duterte. Sa kabila po na siya po ay isang vice presidente pa lang, talagang hinihigitan niya po ang performance at approval trust rating po ng Pangulo ng Pilipinas. Kung bakit? Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga tambay. Nananatiling may majority trust at approval rating sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey result ng Pulse Asia. Mula June 17 hanggang 24, nakakuha ng 53% approval rating ang Pangulo, 69% naman si VP Sara at 35% si House Speaker Martin Romualdez. Parehong tumaas ang approval ratings ni PBBM at VP Sara sa National Capital Region o NCR na may dagdag na 14 at 12%. Nakakuha naman ng 52% trust rating si PBBM, 71% si VP Sara, 69% ang bagong upo na Senate President na si Senator Cheese Escudero at 35% si Speaker Romualdez. Hindi nagbago ang trust rating ni VP Sara kumpara noong Marso. Isinagawa ang survey sa 2,400 respondents. Yan po mga tambay, ang sa Pulse Asia po mga tambay, alam naman natin ang mga survey po, misan po sa bagong Pilipinas, wag naman sana nagkakaroon pa ng favoritism, di umano, wag naman sana mga tambay. Dahil magiging problema rin po ng Pulse Asia po to, baka hindi po pagkatiwalaan ng mga Pilipino, di po ba? Pero mga tambay, nakikita po natin mga tambay, isang presidente ng Pilipinas, dinadaig pa po sa hindi maungusan at dinadaig ng isang vice president mga tambay ang approval at trust rating po nito. Ganyan po ba ang bagong Pilipinas natin mga tambay? Hindi po katulad nung panahon ni Pangulong Duterte, isang vice president na dating vice president Leni Robredo, never po naungusan ang approval at trust rating po ng dating Pangulong Duterte. Mga tambay, bakit po ngayon sa bagong Pilipinas po natin, hirap na hirap po ang Pangulong Marcos, kahit po sabihin ng media natin po, sa napapakinggan sa media, na tumataas po at tumaas pa ang approval at trust rating ng Pangulo ng Pilipinas. Pero nananatili pa rin siyang pangalawa lamang sa Vice President. Di po ba mga tambay? Ano kaya ang dahilan? Ano po kaya ang dahilan mga tambay? Nagugustuhan po ba ng mga Pilipino ang performance ng isang Pangulo? Ikumpara mo sa performance ng isang Vice President na limitado lang ang pondo, ang kanyang kapangyarihan dahil siya po'y kontrolado ng Pangulo ng Pilipinas. Pero sa kabila nun, na ang trabaho po ng isang Vice President ay hindi kasing kalawak ng trabaho ng presidente na dapat siya po ang talagang sinasabing laman at sinasabing maraming nagagawang kabutihan sa ating mamamayan. Pero sa kabila noon, parang hindi po lumalabas sa approval at trust rating po ng Pangulo sa mga survey po sa mga Pilipino. Bakit ko po nasabi? Katulad po nito mga tambay, yung binabanggit po ng UNTV News na yung trust rating po ng mga Pilipino ay kaunti na lang po mga tambay at malapit na po maging 50-50 50-50 mga tambay dahil 52%, konting-konti na lang po, napakarami na pong Pilipino ang hindi po nagtitiwala sa ating Pangulo dahil halos konting porsyento na po ang talagang 52%, yung 48% at sinasabing meron pang mga undecided dyan. Pero napakalaking numero po yun sa isang Pangulo ng Pilipinas na hawak mo lahat ng asset ng kapangyarihan ng isang gobyerno katulad ng Pilipinas. Samantalang ang Vice President, mga tambay, ang approval, ang trust rating po nito. Ang trust rating po ay 71%. Mga katambay, ikumpara mo sa 52% na isang Pangulo, na hawak lahat ang department halos ng ahensya ng gobyerno.
Samantalang isang Vice President, ang kanyang hawak lang sa ngayon ay pagiging Vice President, mga tambay, dahil ang pagiging Secretary po ng DepEd ay nag-resign na po siya. Dahil hindi po natin alam ang malalim na, saloobin ng ating Vice President yan. Dahil sa nakikita naman ni Kamanong, malalim na politika po ang nangyari po dito po sa pagitan ng pagiging secretary niya ng DepEd at ng sinasabing Bagong Pilipinas o Uniteam, mga tambay. Yan po sa trust rating. Paano naman po yung approval, mga tambay? Yung approval naman po, yung approval ng mga Pilipino, ganun pa rin po, mga tambay, na sinasabi po. Tama po ang balita dahil nasa majority pa ang approval at trust rating ng Pangulo. Pero, ikumpara mo naman sa Vice President, mga tambay. Di po ba? Na limitado lang natin siya makita halos sa mga malaking big screen na mga sinasabing mga giant media ng ating bansa. Di po ba? Lagi pong laman ng balita, puro po administrasyon. Di ba? Bihirang-bihira pong magsalita. Pag nagsalita naman ang ating Vice President, talagang kinukuyog po, mga kamay. Kinukuyog. At talagang meron pa po, pati po sila nawiwindang-windang. Nagkakawindang-windang po, mga katambay. Kaya po, dito po sa nakikita po natin, mga katambay, nakita po 69% ang approval ng Vice President, samantalang ang Pangulo ng Pilipinas ay 53, at ang sinasabing si Speaker Martin Romualdez ay napakalayo po, 35%. Ito po kahit po ano gawin ito, mga tambay, kahit ang pangalan nilalagay na sa sako ng bigas, pero hindi pa rin umaangat, mga tambay. At napakarami na po trabaho ng speaker din natin. Dahil hindi na po siya speaker ng Kamara at napakarami pa po, pati DSWD, kasama na po siya ron. Naglilibot po ito sa buong Pilipinas at nagpapamigay rin po na ayuda. Pero sa kabila nun, 35% po ang approval ng mga Pilipino sa kanya. Dinaig pa po ng bagong Senate President, ang speaker ng Kamara, nakaupo lang, nabigyan po siya ng 69% trust rating. Samantalang ang speaker ay 35 pa rin, mga katambay. Po. Kahit sa sobrang pamumulitika, kahit anong pagpapabagsak, kahit anong paninira sa mga Duterte, lalong-lalo sa BP Sara, kung ano-ano po binabatong putik sa politika at kung saan-saan sinasangkot. Pero, hindi pa rin nila maibaba ang approval at trust rating po ng Vice President, mga katambay. 2 taon na po halos, 2 taon na halos o 1 taon nang mahigit binabakbakan po kung ano-ano pong paninira ang ginagawa po ng napakarami sangay. Di ba? Lalong-lalo ngayon, mga pag-iimbestiga po sa Senado at ganoon din po sa Kamara na walang lubay na investigasyon sa mga Duterte, mga tambay. Pero sa kabila nun, Duterte pa rin ang Vice President na nangunguna sa approval at trust rating po ng bansa, mga katambay. Kaya po, sa nakikita po natin, talagang alam na po ng mga sinasabing mga politiko, alam na nila, maaga pa lang alam na nila ang puso at pulso ng mga Pilipino. Di po ba? Dahil nakikita po sa gawa. Sinasabi nga ni Kamanong, sa gawa. Ang mga Pilipino ngayon, tumitingin na po sa trabaho at gawa at performance ng isang nanunungkulan, lalo po sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Ano ang nagawa mo? Ano ang napakinabangan na malaking pakinabang ng mga Pilipino, lalo na mahihirap sa pagiging performance mo? At bibigyan ka ng grado ng mga Pilipino. Ayan, nagbibigay na po ng grado ang mga Pilipino. Di ba ba? Sa nakikita nilang performance ng ating mga halal ng bayan, mga tambay. Ngayon, 2 taon po, nananatili po ang approval at trust rating ng isang Vice President. Ikumpara po sa presidente natin, mga tambay, sa bagong Pilipinas na sinasabing bagong Pilipinas. Dahil nakikita po natin, ibang-iba po kasi ang trabaho kaysa sa puro plano, puro pangarap. Iba ang performance ng pangarap kaysa rin sa realidad na nakikita ng mga Pilipino, napapakinabangan na, at may comparison po kasi ang mga Pilipino. Kailan lang po naupo ang dating Pangulong Duterte, nakita po
lahat ng sakuna, dinanas, pinakamalaki pandemic, mga nagbabaho ang syudad, nagbabaho ang dagat, nalinis sa loob lamang ng panunungkulan na 6 na taon. Pero ngayon po, sa panahon natin, mga pangarap pa lang po ang nakikita natin. Pangarap na 1 milyong pabahay, pangarap. Pangarap na 20 pesos, pangarap. Ang nagiging hindi pangarap at nakikita natin ang realidad, ang mga pagtaas po ng gastusin ng mga Pilipino. Yan po ang hindi pangarap. Dahil nakikita na po natin, ang Meralco nagtaas ng mahigit 2 piso para po sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Meralco, mga tambay. Nandiyan pa po ang bilihin. Mahal na mahal po tayo ng mga negosyante, mga tambay. Iba po magmahal ang mga negosyante sa mga Pilipino, mga tambay. Kasama na po lahat. Kuryente, tubig, at marami pa. Pati ang ginagamit nating karsada, tollgate, ubod na rin ang mahal. Kaya po, sa bagong Pilipinas, sa pangarap po tayo dadalhin, mga tambay. At meron naman po solusyon. Nandiyan naman po ang ayuda. Hindi po tumitigil ang ating pamahalaan magpamigay ng ayuda para po sa mahihirap. Pero ang realidad, yung pa rin ang problema. Kakulangan sa trabaho, nagmamahal ang bilihin, at isa pa, meron pa tayong problema sa gyera, huwag naman sana, sa karagatan. Iyan ang pinakamalaking worst na mangyayari sa ating bansa. Pag natuloy ang gyera, huwag naman sana, mga katambay. Kayo po, mga katambay, ano po masasabi nyo? Sa kabila po ng walang lubay na paninira sa ating Vice President, nananatili pa rin po ang taong bayan ang nagsasalita at nagsasaysay kahit anong paninira. Approval at trust rating hindi nagbabago, mga katambay. Yan ang sinasabi nga pong Tatak Duterte, Trabahong Duterte. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po ng maraming salamat po sa mga nasusubscribe po ng ating maliit na channel at sa mga nagko-comment po. Maraming salamat po. Sa muli po, hintayin nyo lang po mga susunod nating upload, vlog, at ingatan nawa po, mga tambay. May pag-asa pang makabangon ang ating bayan. Paalam! Bye-bye!